Alright, magandang araw po sa inyo lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel, no, mga ka-review, Pinas News Review. At eto na nga, no, mula po sa ating paboritong Pinas News Insider, Diyos ko po, nagkagulo na Senator Tulfo versus VP Sara. Nagkainitan sa Senado, pinigilan magsalita si Tulfo. Yan mga ka-review. Bakit kaya, no, mga ka-review, atin pong alamin. Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video nito. Maraming salamat po. At eto na nga mga ka-review, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Nako po nakakagulat. Eto na. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte Carpio at Senator Raffy Tulfo nagkasagutan sa Senate hearing ng proposed 2024 Budget National Expenditure Program ng Department of Education. Senator Raffy Tulfo may mungkahe sa pagpapatakbo ng publikong paaralan, lalong-lalo na sa mga voluntary contribution ng mga estudyante at magulang, na agad namang sinagot ni Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at subscribe na po kayo para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, Senator Raffy Tulfo hindi na nga mapipigilan pa. Gustong ipatigil ang PTA contribution sa lahat ng publikong eskwelahan para sa kapakanan ng mga magulang at estudyante. Kanya ngang inilatag sa Senate budget hearing ang mga hinaing ng mga magulang patungkol sa questionabling voluntary contribution na inaako ng mga magulang at estudyante na gagamitin para sa pagbili ng mga gamit sa loob ng paaralan. Mga voluntary contribution di umano na matagal nang nangyayari sa pangpublikong paaralan na dumadagdag lamang sa alahanin ng mga magulang na nagpapaaral ng kanilang mga anak. At dito nga makikita ang galing ng ating Vice Presidente at Deputy Secretary Sara Duterte, dahil agad niya itong tinugunan at binigyang diin ang naging suwesyon at mungkahe. Pero sa palagay niyo po ba mga ka-review, dapat po ba talagang tanggalin itong PTA contribution? Kasi mga ka-review, dito po, no, sa school dito sa elementary, yung anak ko po yung nag-aaral, no, nung grade 3 pa po siya, may PTA contribution para daw sa TV. Ngayon po mga ka-review, graduate na lang po ng grade 7 yung anak ko, no? Pero wala pa rin nakikitang TV doon sa grade 3 room nila dati, no, mga ka-review. So, ang tanong, saan po ba napupunta yung contribution na yon? Kasi di ba dapat naibili na yon? Ang sabi naman, hindi pa sapat yung pera, kaya iniipon pa raw. So isipin nyo grade 3. Hanggang grade 6 pala mga ka-review, no? So yan, 3 years na iniipon. Isipin mo kung 150 bawat estudyante, malaki-laki rin kung maiipon ng 3 years, di ba mga ka-review? Ngunit hindi pa rin nakikita yung kanilang flat screen na TV. Ni Senator Raffy Tulfo para sa pagpapabuti ng mga paaralan, dahil naniniwala ang senador na mas magandang bigyan ng malaking budget ang Department of Education para mas mabigyan ng magandang kalidad ng edukasyon ang mga mag-aaral. Isa ngang magandang talakayan ng dalawang matataas na government officials na alam naman nating makakabuti sa pagtugon at makakapagbigay solusyon sa problema ng mga pampublikong eskwelahan na matagal nang nagpapahirap sa mga magulang na nagpapaaral ng kanilang anak. Tama at po. lalong-lalo na sa
sa may hirap nating mga kababayan. Dahil ang mga kabataan ay ang ating kinabukasan. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, tama yan, itigil na yung PTA contribution. May budget ang DepEd pero binubulsa lang dahil may PTA na gumagastos. Dapat gumawa na agad ng batas para dyan kasi andyan ka na po pwesto. Kasi ayon nga po kay VP Sara, may kapangyarihang gumawa ng batas singil dyan. Mahirap po kasi lahat sinasabi mo lang nasa iyong simpatya ng taong bayan. Mas lalo na kung naisabatas mo na yan. Paulit-ulit lang din naman po yung sinasabi. Kaya binigyan ka ng ideya ni VP Sara. Maraming salamat, Senator Rapi Tulfo. Napakalaking tulong po kung mawawala ng contribution sa PTA. Salamat po. Tama yan, Senator Tulfo. Dapat hindi ganyan, lalo na sa panahon ngayon. Ang hirap kitain ng pera. Mahal lahat ang bilihin. Dapat ang gobyerno ang pupuno ng mga kailangan sa eskwelahan. Hindi dapat iasa sa magulang ng mga estudyante. Sa abroad, hindi ganyan. End quote. So ang nangyayari, yung mga estudyante, Tama no mga ka-review kasi ang mamahalan ng bilihin no mga ka-review pero yung sahod ganun pa rin, walang pagbabago kaya panahon na siguro natanggalin po itong PTA contribution no pero sang-ayon naman si BP Sara, gumawa lang si Senator Tulfo ng batas na tanggalin na ito, di ba? Kasi nandyan naman raw siya sa pwesto. Well, tama naman, di ba mga ka-review? Gulang ng mga estudyante na walang-wala, napipilitan, peer pressure. Ilan doon sa mga magulang na mag-aaral na can afford, tumataas ng kamay. Yung mga hindi po nagbo-volunteer, hindi tumataas ng kamay, na binabagsak. Yung mahilig mag-contribute, mataas ang grado, at honor students pa. Kaya ilan sa mga magulang na ito, napipilitan dumiskarte para lamang makapagbigay ng tinatawag na voluntary contribution daw. Sino pong gustong sumagot? Madam Chair, Your Honor, Yusek Escobedo of Field Operations will answer the question. Madam Chair, good afternoon. Unang-una po, yung merong existing policy ang Department of Education as regards to the no collection policy because tama po ang nabanggit ni Senator Tulfo that we have the MOOE, school MOOE, at kabilang na dito yung... So yan mga ka-review, meron palang no school, no collection policy ang mga school, no? Public school. Pero bakit, diba? Counting ano lang, diba? Contribution na naman. Diba? Hindi naman natin sabi na mga ka-review, pero diba, kailangan rin naman talaga ng pera ng mga school. Kaya gumagawa sila mga ka-review ng paraan, yung mga, diba, yung mga pageant, ganyan, diba, mga ka-review, yung kandidata, diba, sa mga school, para makalikom sila ng ng pera. Pero ang tanong, di ba may budget na nga kayo? Bakit kailangan nyo pa ng di ba? Kailangan nyo pa ng mangolekta. 'Yon. Ito ni-explain din naman ito kung saan gagamitin. Di ba? Kung saan gagamitin nila. Pero meron na tayong no collection policy. Di nalalabag ninyo yung batas na ito. Di ba? Pero alam naman natin na ini-explain talaga yan doon sa meeting, di ba? Nagmi-meeting yung mga teachers, parent teachers, no? Tapos ini-explain nila kung saan gagamitin yung contribution. Ang kaso wala mga ka-review, mayroon po tayong no collection policy. Yan, naguguluhan na po tayo mga ka-review. Ano ang mga needs ng mga teachers, including repairs and payment for electricity. And we also recognize that merong mga PTAs na nag-impose na mga contributions because they're saying that they are a private organization and meron na po kaming mga ongoing investigations. Isa na po dito sa Region 3 where the teacher involved has resigned. And Sir, excuse me, let me catch you up. Hindi lang po sa Region 3, sa lahat po ng lugar sa Pilipinas, when I posted sa Facebook page ko yung reklamo ng ilang mga magulang na pumunta po sa radio program ko Wanted sa radyo, binaha po ako ng mga
mga comments from parents all over the country stating that pati sila sa kanilang school. Tama po mga ka-review, no? Kahit saan pong lugar, kahit saan pong school dito sa public school dito sa ating bansa, meron po talagang ganyan na mga collection, di ba? Ngayon, alam na po natin, no? Sa mga nanonood pong mga parents, mga ka-review, mayroon po palang no collection policy ang Department of Education. Kasi nga po, may budget na po ang mga guro sa kanilang pagtatrabaho. Yes, meron daw po talagang tinatawag na voluntary contribution from na inimpose po ng PTA. Ang nangyari po kasi sana, ang request ko, pagsabihan nyo po, pag meron pong PTA meeting, dapat wala na pong pag-uusapan na tungkol sa contributions. Dapat ang pag-uusapan lang po sa lahat ng PTA meeting, i-require nyo po, ay tungkol lang po sa academic performance ng mga estudyante o yung mga problema at hinaing ng mga estudyante, period. Kasi ang nangyari, tuwing PTA meeting, 101% ang unang agenda sa meeting na yan, and I have proof from parents and even teachers na ang first agenda tuwing magkakaroon ng PTA ay project. Ano ang pwede natin magawang project sa eskwelahan? Repair para sa CR. Varnish para sa silya na nasisira na. Bili tayo ng chalk, bili tayo ng floor wax, bili tayo ng ganito, ganon. Ang mga estudyante na walang pang contribute, kuminsan pinapahiya pa, nilalagay pa po sa group chat. Ito, nag-contribute na si Juan, si Mario, si Pedro. However, si Rolando hindi pa nag-contribute, si Petra hindi pa nag-contribute. So napapahiya yung mga hindi pa napapag-contribute na napipressure po. In some cases, itong mga magulang, baka natututo pa magnakaw para hindi lang mapahiya yung kanilang mga anak. Tama. And meron po akong proof tungkol dyan. And in fairness po sa inyo, this has been going on for many years. Even as far back as yung administration pa po, I can remember Brother Armin Luistro. In fact, nag-away pa kami on air niya sa Wanted sa radyo because ayaw niya maniwala hanggang sa pinadalahan ko siya ng mga reklamo and nakita niya po na talagang valid. And then nag-issue po siya ng memo na stop na yung contribution, voluntary contribution. After a few months, nagsibalikan din po hanggang ngayon. So is there a way na talagang once and for all, since senador na po ako, because I promise na once ako maging senador, I'll put a stop of this nonsense. Nung ako po wanted sa radyo na broadcaster, of course wala po akong magawa, all I can do is call the authorities and tell them, hey, we have complaints pertaining to this and that. Now that I'm senator and they elected and voted me para mabigyan solusyon itong problema ito na mga magulang mag-aral, I have to do something to put a stop to these problems once and for all. Can you guys promise me na mainto na to para ako po ay maging supporter ng inyong budget at hindi ko po kontrahin. Humingi kayo ng 1 trillion pesos for all I care. Kasi alam ko kailangan po ang maayos na budget para sa DepEd. And I firmly believe na kailangan talaga ng DepEd ng pinakamalaking budget among all other agencies because we need to give quality educations to our poor na mga kababayan. Because I believe in he was less in life, should have more in law. So, dapat sa ating batas, bigyan po ng magandang edukasyon, bigyan po ng magandang serbisyo ang mamayat nating kababayan. Dito lang po sana sila makakabawi. And I agree, dapat pabawiin natin sila sa pamamagitan ng pagbigyan ng quality education. Pero how can we give these students quality of education kung kulang-kulang? And then, we're teaching these kids to be corrupt when they grow up. How and why? Because they know, and they knew, na yung paghingi sa kanilang contribution ay pangingikil. Sir, So pag lumaki po itong mga estudyante, Tama makikita po. nila na okay lang pala yung mangikil kasi si teacher nangikil sa amin. So paglaki nila, there's a possibility na baka mangikil sila. okay, Senator Tulfo, your time is up, no? You've been informed that your time is up. You've responded, but kindly respond again. Yusek Escobedo. Madam Chair, Your Honor, number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contributions sa mga PTAs. And then, pwede po nating i-implement yan. May penalties po yung teacher or parent na mag-insist na merong voluntary contribution. Ang mga PTA po, just like all the other associations, are guided by the majority. Kung ano Sana maging ano rin ito, mga karabin, maging one strike policy kasi marami naman tayong mga, di ba, mga board passer na mga teachers, di ba? Mga licensed teachers na nakatambay lang tuloy dyan sa kanilang mga bahay. Di ba, kung malay natin kung sila talaga yung, di ba, gagawa ng kabutihan para sa ating kabataan. So sana maging one strike policy na lang ito kung talagang napatunayan nagkamali ng kolekta ng pera ng mga bata. Tanggalin na agad-agad at palitan ng bago, di ba? O di ba, marami naman tayong teachers diyan
na nakatambay lang tuloy. Po yung desisyonan ng majority doon sa kanilang association, yun po yung nasusunod. Now, it is a voluntary contribution. Ibig sabihin, hindi po pinipilit yung mga estudyante o yung mga magulang na mag-contribute kung yun man ang nadesisyonan na project ng PTA. Marami po tayong mga stakeholders na iba-iba po yung projects nila sa ating mga paaralan. Hindi lang po mga PTA, but we have NGOs, we have private sector donors who partner with our public schools sa mga specific na projects nila in certain schools. Ganito po din yung ating mga PTA. Pinag-iisipan po ng teachers and ng parents kung paano sila makatulong doon sa eskwelahan para sa pag-aaral ng mga bata. But then again, as I said, these are voluntary contributions. So yan mga ka-review, voluntary lang pala. Hindi po ito mandatory contribution. So, pero bakit lahat siguro ng di ba? Bago pirmahan yung clearance, kailangan mo munang magbayad kung voluntary lang yan, dapat kahit walang contribution, pipirma sa clearance, di ba mga ka-review? Parang, di ba? Napagdaanan po natin yan kasi, nag-aral din naman tayo, di ba mga ka-review? Ano masasabi niyo dyan mga ka-review, Pwede po nating ipagbawal, gagawa po tayo ng batas para po merong penalty. Madam Chair, pwedeng konti na lamang. Una, wala pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Pero however, meron pong kapangyarihan ng DepEd na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contributions sa PTA. Now, doon sa questions ko, hindi pa ata nasasagot. Pwede ba pakisabi sa akin paano po na-disburse yung pong MOE, especially doon sa mga chalks, sa mga electric funds. Electric funds palagi, every year yan. Talamak na talamak. Janitorial, security, repair, CR, varnish. Paano po na-distribute from DepEd hanggang sa pagdating sa eskwelahan? Paano nakarating po yung mga MOE, sir? Meron po tayong listahan kung saan po pwedeng gamitin yung school MOE. At yung sinasabi niyo pong chalk allowance, meron pong cash allowance ang mga teachers. At ito ay taon-taon na ibinibigay sa mga teachers. Kaya hindi po tama na mag-demand ang PTA na magsosolicit ng contribution from the members of the PTA para mabigyan ng chalk allowance ang mga teachers because meron ngang panukala sa both chambers of Congress na i-increase yung cash allowance to 10,000. Good. Kasi sir, katulad yan, aside from chalk, floor wax, pintura, varnish, alam ko kasi sa LGU, meron pong atang allocated na 1% from the real property tax ata. Na SAF po. SAF, para sa maintenance ng school. So doon po pwedeng kumuha kayo ng dagdag budget. Wag lang po sana humingi sa mga estudyante. Kasi nga talaga sir, every single year, palagi pong kasama doon sa paghingi ng contribution ng electric fund. So bakit po kinakailangan ang mga estudyante ang mag-shoulder ng electric pan ng bawat classroom? Sir. Yes, opo sir. Magkakaroon po kami ng, maglalabas kami ng memorandum and directive to all our schools. Yusek Escobedo. Yes, VP, go ahead. Yes, Madam Chair, Your Honor. We take note of your advice. You don't answer, you don't sign department orders. We take note of your comments, Your Honor. Thank you, but Your Honor, they must answer these questions because itong question ko po, galing po to sa mga magulang mag-aaral. Kasi po, I told them na hayaan nyo pagdating doon sa hearing, sa budget, i-raise ko to. Kung hindi nyo ako pagsasalitain dito, then... Pinagsasalita naman po kayo. Hindi, kasi sinasabi, wag daw sagutin. Hindi, the VP would like to be the one to answer the question. Thank you. That's my understanding. No, I'm just moderating Madam. for everybody. Like I said, The VP wanted to answer instead of her Yusek. like I said, supporter po ako. Hindi ko po questionin yung budget. Ayoko pong bawasan. In fact, I'd like to put it on record. Kung dadagdagan pa yung budget ng DepEd, I will support. Kaya lang, kailangan ko lang po ng mga kasagutan sa ilang katanungan ng mga magulang na mag-aaral. I don't have anything against. In fact, confidential pa na marami nagka-question, I don't give a heck about that. Walang pakialam dyan. Ang pakialam ko talaga, yung hinain ng mga magulang. Yun lang po talaga. So, paki-answer lang po. Kung sino sanang gusto If I may, Senator Raffy, the Secretary took the floor earlier and responded that ang suggestion po niya, and correct me if I'm wrong, my understanding from the Secretary is that she said what you could do, because you were asking what you could do now that you're a Senator, is to pass a law that would prevent that. Because as far as DepEd is concerned, they have already issued the memorandums that prohibit contributions. Pero yung gustong gawin ng PTA, ng parents, my understanding is that's out of your hands. No, that's out of your hands what the PTA would like to do. Although
I think maybe an assurance that hindi nyo naman ini-encourage talaga yon, di ba? It's not encouraged, you cannot, they do not mandate it, they follow that. That's my understanding. Madam Chair, okay, ano kaya tuwing magkaroon ng PTA meeting, nandoon po yung taga DepEd para i-monitor yung proceedings ng meeting, para pagsabihin ng DepEd, hey, meron na kami memo dyan na bawal ang pag-uusapan ng project, umayos-ayos kayo, pag-uusapan nyo lang academic performance ng estudyante. Is that fair enough? PTA ho means parent-teacher. So may teacher ho na present doon. Yes, may teachers na present. At principal pa kuminsan. Kaya nga, ang sinasabi ko lamang po, meron dapat nagmamonitor kasi hindi po nasusunod. Kuminsan, like I said, yung kay Armin Luis to noon, nasunod yun for ilang months. After several months, bumalik ulit. Kaya ang suggestion ko ngayon, pag may PTA meeting, meron pong taga-DepEd na nagmamonitor ng meeting nila to make sure. Actually, mga ka-review, di ba, pag PTA meeting talaga, mga ka-review, alams na po yan. Contribution talaga ang pag-uusapan dyan, mga ka-review. Diba? Mula ng grade 1 ka hanggang sa graduate ka ng college. Sa college may PTA pa ba? Wala, di ba? Okay, sa elementary. Okay. Hanggang sa graduate ka ng elementary, mga ka-review, bawat PTA meeting, ang pinag-uusapan po dyan ng mga teachers at mga, yung gagawing project, contribution, magkano. Tapos, may mga against pa dyan. May mga against pa na magtatanong, bakit ang laki naman ng o diba? Tapos i-explain nila, i-breakdown nila yung kung saan mapupunta yung bawat sentimo na ibibigay ng mga parents, di ba? Kaya parang automatic na po yan. Pag PTA meeting, contribution talagang pinag-uusapan dyan, mga ka-review. At saka yung mga project niyan. Na nasusunod kung anong nakalagay sa memorandum order. You could give them the specific complaints that you received so that they can particularly go to those schools and find out if there were any violations and find out if there was conduct unbecoming of a parent, of a teacher that should be addressed. Wag naman dun lang sa school na yun. Gawin yung national. Gawin yung national yan. Kasi halos lahat naman may mga contribution, may mga collection na nagaganap, di ba? Sabihin nyo nga, sa school nyo ba ngayon, walang contribution? Sa pagsisimula pa nga lang ng pasukan agad diba? Sige, bukas, magdala kayo ng floor wax. At saka yung mga bata pa yung pinag-floor wax, mga ka-review, nako po talaga, pinagdala na nga sila ng floor wax. Well, anyway, magandang asal, pag-uugali ang sumunod po sa mga guro, diba, mga ka-review? Kaya okay lang din. Ang reklamo nga po, Madam Chair, ay yung pong sinasabing voluntary contribution na inaamin na nga po ng DepEd na mali talaga. Tulad po na ulitin ko, chalk, floor wax, pintura, varnish, TV, electric fan, test tube, printer, utility bills, janitorial, security guard, repair ng CR. Ito po ay mga reklamo and talagang tama po kayo dyan, mga ka-review, kasi yan po na nangyayari dito. Halos lahat na lang po ng pati electric bill at saka water bill. Parang, di ba? Di ba? Nakaka-relate na tayo, di ba? Tama naman talaga si Idol Rapi Tulfo na dapat tigil na yan kasi nagpapahirap, mas lalong nagpapahirap po yan sa mga parents natin, no? Hindi naman lahat ng parents ng public school, di ba, may kaya. Marami po dyan. Tulad natin, no, mga ka-review na halos makapagbayad lang ng contribution at saka yung nila, mga bayarin, no, mga ka-review. Anyway, mga ka-review, ano man po ang reaction dyan? Hindi naman tutol si Senator Idol Rapi Tulfo sa budget. Ang gusto niya lang, matigil yung pangungulekta nitong mga teachers na ito, no, kung sino man yan. Tigilan nyo na yan, ha? Gagawa na po ng batas, lari. At saka, di ba? Maawa naman kayo. Alright, mga ka-review, ano po ang yung reaksyon sa isyong ito? Comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman. Kung pare-parehas ba tayo ng nararamdaman dito, alright? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, mga ka-review, palike and share. Maraming salamat po.